rocking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot! So, syempre, sana lahat din kayo ay kasing ganda ng Mama Sam ninyo. At sana lahat kayo ay okay na okay dyan sa kalagayan ninyo. Syempre, think positive tayo lagi dahil lalo na ngayon, Chinese New Year. Kaya ako ay ganito, traditional dress. Ako po ay isang manghuhula, charot. So, kanina kasi requirement sa amin sa eskwelahan na magsuot nga na traditional na Chinese dress. So, ito nga yung sinuot ko kanina. Kaya ang ganda-ganda ko sa red, di ba? So, yon hindi ko pa siya hinuhubad mula kanina nang dumating ako kay Berko kasi gusto ko nga siya ipakita sa inyo para mainggit din kayo. Charot. Kasi maganda. Maganda siya, nagagandahan ako. Parang bagay na bagay siya sa video natin for today, di ba? So, talagang feel na feel ko, Happy Chinese New Year. Di ba? Ang bongga lang. Anyway, so syempre, ang wish ko ay good health sa atin lahat. Syempre, yan ang yung number one. Dati wala akong pakialam sa health. Ngayon, may pakialam ako kasi mahirap guys kapag may sakit, may nararamdaman, may nirarayuma. Ang hirap gumalaw, ang hirap magtrabaho. So ngayon, parang, syempre wala kang ibang hangad kundi sana maganda ang health mo, maganda ang kalagayan mo. Yun lang yun, di ba? Kasi syempre, hindi na tayo bata, hindi naman tayo 20 years old, di ba? So, yon. Tapos, pangalawa, syempre, good wealth. Syempre, pag may pera, mas bongga. Mas parang magiging masaya ka, mabibili mo yung mga bagay-bagay na pangangailangan mo, di ba? And then, of course, more happiness. More happiness sa puso nang nanggagaling siya. At saka yung, alam mo yun, yung peaceful na pamumuhay para sa taon 2025. Ganon! Sana kayo din, ayan din yung wish ko para sa inyong lahat. Siyempre, good health, good wealth, at saka more happiness. Tama ba? So, yan. So nga guys, itong mga nakaraang araw, yung nakaraang linggo, yung nag-farewell walk kasi si Cyril Payumo, naging maintriga yung kanyang evening gown. Actually, ang dami nag-send sa akin ng pictures niyan na parang, Mama Sam, nakita mo ba yung ginamit ni Cyril Payumo doon sa kanyang farewell walk? Nung una, ang iniisip ko, baka kaparehas lang. Pero ayun na, hindi. 'Di ba? Ayun talaga mismo yung ginamit ni Catriona Gray. So ako, kung ang tatanungin mo, parang okay lang din naman kasi ayun nga yung gusto niya. Pero mas gusto ko sana ang ginawa ni Cyril Payumo dito, gumawa siya ng sarili niyang iconic gown. Yung ano mo yun, yung parang siguro mas maganda kung nagpatahi siya ng sarili niyang gown. Tapos itabi lang niya yon kasi pwede naman niyang gamitin yon in the future or pwede din sabihin na, oy, ayan yung ginamit na evening gown ni Cyril Payumo sa kanyang farewell walk sa Miss Pampanga. Ganon, di ba? Para mas bongga. So yon, mas parang magiging remarkable siya doon. Ako naman, dito kasi sa gown na ginamit ni Cyril Payumo, ang ang decision kasi niyan kay Mac Tumang Si Mac Tumang kasi syempre yung gumawa niyan, yung nag-design niyan, yung kanya yan So nasa sa kanya kung kanino niya ipapagamit uli. At hindi din naman natin alam kung ano ba yung behind ng pag-uusap ni Mac Tumang at saka ni Catriona regarding dito sa gown na to. Maaaring sinabi ni Catriona, no, sa inyo yan. Ano yan, kumbaga parang magagamit yan ng iba. Yung parang, ayun siguro yung kagustuhan din nila, di ba? Kaya doon sa mga nagre-react na parang respeto naman kay Catriona, oo, nandoon tayo na parang kung hanggat maaari sana, yung mga ganitong ginamit ng Miss Universe sa kanilang farewell walk, ay hindi na dapat yan na pinapasuot pa sa iba. Ayun yun. Kasi parang
lahat kasi ng tao, aabang yung mga tao sa Miss Universe, ano kaya susutin niyang evening gown para sa kanyang farewell walk. Yung kumbaga parang masyadong ano yun, importante sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga sumusubaybay sa beauty pageant. So, ano yun, importante sa kanila yun. Kaya parang feeling nila, ayun nga, na sana si Cyril gumawa na lang ng sarili niyang gown para walang isyong ganito. Ganon. Pero nag-apologize naman na si Cyril. At ano na yun, tapos na yung issue na yun. Pero kasi ito ang pag-uusapan din natin ngayon. Kung halimbawa si Pia Wurtzbach, yung kanyang iconic na gown na blue na ginamit niya nung kanyang farewell walk sa Miss Universe, kung susuotin daw uli ito, kanino daw natin ipapasuot? Or kanino mo gustong ipasuot to? Ayan. Ako, to be honest, kay Cyril Payumo, charot, gamitin naman niya dun sa kanyang farewell walk sa Miss Universe Philippines. Di ba? Para mas bongga. To be honest, kung ako ang tatanungin mo, mas gusto ko yung mga beauty queen, mapabarangay man yan, mapa-local man yan, sana i-practice nila yung gown na ganyan, mga farewell walk or gagamitin nila, ay magpagawa sila ng sarili nila. Kasi katulad nga ng ginawa ni Pia Wurtzbach, may sarili siyang evening gown na ginamit ng kanyang farewell walk, at nakita naman natin na pinagbibili niya na to ngayon, di ba? Sa halagang 2 million pesos. So, ganun kamahal yung gown na yon. Imagine ninyo, yung 2 million, para sa atin, pwede na tayo magbumili ng bahay at lupa. Di ba? So, ganun yung value nung gown na yon. Kasi, she's a Miss Universe at ginamit niya yon. Imagine ninyo, yung stats nga lang ni Pia Wurtzbach, naghahalaga na ng, yun doon sa Binibining Pilipinas, nagkakahalaga na ng 100,000, 50,000, yung first runner-up niya, ganun na kamahal. Halos maging premyo niya na yun noon during na lumalaban siya sa Miss, di ba, sa Binibining Pilipinas. Kung iisipin mo, nakakaloka, di ba? Na parang, wow, ang swerte naman kung sino ang makakasuot nun. Pero, syempre, hindi beauty queen ang bibili niyan. Bibili niyan yung isang mga, siguro, businesswoman or siguro yung mga tao talaga na, alam mo yon, na parang nangangarap na gusto nilang suotin yung gown ni Pia Wurtzbach. So yun, ganon. Kaya kung ako tatanungin mo kung sino ang gusto ko na sumuot ng iconic gown ni Pia Wurtzbach, kung sino mismo yung taong makakabili ng gown na yun. Kasi para sa akin, hindi naman niya gagamitin yun siguro sa mga sa mga pageant, kasi siguro naman yung makakabili nun hindi naman beauty queen, di ba? Pangalawa, siguro kung gagamitin man niya yon sa napaka-importanting event, kasi binili niya yung gown na yun na sobrang mahal, na nagkakahalaga ng 2 million pesos. O di ba, ang bongga. So yon, kaya siya ang may karapatan na magsuot ng iconic gown na yon. Siguro kahit ipantulog niya pa yon. Di ba? Kasi ang laki nung halaga na ipinagbili nung gown na yon, yung pinagbilhan, at meron naman pinuntahan ng bonggang-bongga. Pero kasi ang sinasabi ko dito, kung mga beauty queens para sa mga kanilang farewell walk, gagamitin yung gown na yon, parang hindi magandang tignan. Wala namang problema, pero parang hindi lang magandang tingnan kasi nga nagamit na ni Pia Wurtzbach. Siguro mas maganda ko yung beauty queen na kung sino man magpa-farewell walk, kung sino man sasali sa pageant, maggawa sila ng sarili nilang gown na, alam mo yun, magiging iconic. Kasi, ayun yung bongga. At doon sila mariremark, di ba? Kaya nga nila na ipanalo yung pageant na yun kasi remarkable sila eh. Remarkable yung gown, remarkable yung performance, remarkable yung lahat, di ba? So yun yon, kaya bongga. So ganun. Ako kaya, yung underwear ko kaya ipagbili ko, charot. Sus ko, nakakaloka. Anyway,
So ako natutuwa ako na may mga ganito na usapin, no? Kasi parang at least, 'di ba? Kung iisipin mo tama naman eh. Mas bongga ka kung meron kang sariling identity, mas bongga ka kung meron kang sariling um ano ba yon, yung parang signature, 'di ba? Na sa'yo yon, na hindi pwedeng gayahin yung iba o hindi pwedeng So doon nalalabas yung dapat ang isang tao ay magkaroon ng best version na siya. Oo. Kung tatanungin mo about sa gown ni Pia Wurtzbach na iconic gown niya na ginamit noon sa Miss Universe kung kanino natin gusto ipagamit, I think ako wala sa mga beauty queen. Oo, na lalaban or magpe-farewell walk. Kasi parang mas gusto ko yung mga beauty queen na to, gayahin nila si Catriona at saka si Pia Wurtzbach na magkaroon ng sariling iconic or identity pagdating sa mga ginagamit nila, di ba? And then, pangalawa, mas gusto ko siguro ang magsuot nito kung sino ang makakabili. Halimbawa, artista. Ayun, parang feeling ko pwede yun kasi artista naman siya. Hindi naman niya gagamitin sa paligsahan or sa kanyang pagpapaalam para sa pagiging reyna. Siguro mas maganda kung halimbawa ilalakan niya to sa red carpet dahil umattend siya ng kanyang awards night. Ayun, pwede yun. Yung parang feeling ko kung sino yung makakabili nun kasi nabili niya na yon, kanya na yon, at yung value ng pinagbilan niya talaga naman sobrang mahal. Paano naman kasi ang sasabihin doon, gown kasi to ni Pia Wurtzbach di ba? So yon, kayo ba guys, tingin ninyo kung may pagagamitan ng iconic gown o ipapasuot uli, kanino ninyo ipapasuot yung gown na yun? So, i-comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Nakakaloka. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Tiwala lang tayo. So yun guys, hanggang dito na lang. Pasensya na kayo at yung lalamunan ko sobrang kati talaga. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.